kung ganun ang nangyari. Anong di pagkasabi, sinabi mo Poway, Ilocos Norte, sinabi, Ilocano, Marcos, o anong kasunod na ini-interview ako na kung bakit kasi talagang may usap-usapan na kami doon sa loob nga noon nga sir nga humihingi ako ng tulong sa kanila dahil yung flight ko alas 7 nandun pa ako, naditin ako doon, nang interview ako. Kasi, bakit aminin mo na kasi papaaminin? Kaya pagkatas habang paano pagkasabi yung aminin nyo na? Bakit? Habang na ini-interview po ako, sir. Anong mga tinatanong sa inyo? Pagkatapos itanong kung saan kayo galing, ano yung tinanong sa inyo? Hindi tinanong kayo na kung saan kayo galing, sabi ninyo Poway, Ilocos Norte, sinabi ay Marcos, ano yung sumunod na tanong? Kung mayroon pang kung may bundok ang Poway, kung ako ay yung sila ang nagsabi nga noong kung hilig ko ng anting-anting or agimat, sabi ko hindi ko wala naman ako yung mga anting-anting noong kapahunan pa ngayon, pero sa ngayon wala na po ngayon yung magaganon na anting-anting. Okay, pagkatapos sabi yung isang pinaka-boss nila, openin mo ito. Inopen nila po ito. Sino nag-open? Kayo o yung official? Yung naka-uniform ng pulis nga noon, si Ballesteros po. Yung isang Ballesteros. Noong nakita nila yung red na ito po, sir. Oo. Bala pala. Anong nangyari pagkatapos nilang makita na may bala sa loob? May ipinaperma nila po sa akin. Anong ipinipapirma? Ayaw ko noong permaan po, sir. Pinirmahan mo, pero sa una ayaw mong pirmahan? Ayaw kong permahan. Pero nung sabi nila... bakit mo raw pipirmahan? Bakit nila pinapipirma sa inyo yung papel? Hindi ko po ang alam, sir. Kasi noong nakita nila ito, nabala na po, may ipapaperma. Pero sa akin, ayaw ko. Pero ang sabi nila, kung hindi ako susunod, pupusasan nila ako. Natakot po ako dahil kung kasi ayaw kong pirmahan, sir, dahil hindi naman nila pinabasa sa akin or binasa nila sa harapan ko. Hindi nyo nabasa kung ano yung papel na pinapipirma sa inyo? Hindi po. Hanggang ngayon, hindi nyo alam kung ano yung papel na yon? Hindi po. Pero never ninyo pinirmahan yung papel? Pinirmahan ko po. Kailan nyo, pinirmahan nyo rin? Pinirmahan din. Bakit ninyo pinirmahan kung hindi pinabasa sa inyo at hindi ninyo alam kung ano yung pinipirmahan ninyo? Kasi sabi nila kung hindi ako susunod, pupusasan nila po ako. Kaya nga pinirmahan ko po, sir. So, nung sinabihan kang pupusasan ka, pinirmahan mo na lang? Pinirmahan ko po, sir. Okay, pagkatapos pagkapirma, anong nangyari? Yan, kinukulit ko po din sila na sana ay palayain dahil yung sa akin, yung flight ko, kasi ibinigay ko pa yung passport at saka yung boarding pass ko po na Hong Kong, ay Manila to Hong Kong. May nakuha ba kayong kopya nung napirmahan ninyong papel? Wala po, sir. Wala ka. Hanggang ngayon, hindi mo alam kung ano yung papel na yon? Hindi po, sir. Okay. Kayo ba, Mananglo, mahilig kayo sa mga baril? Mahilig kayo gumamit ng baril o nagpapaputok ba kayo ng baril? Nagpa-practice ba kayo ng shooting? Hindi po, sir. Mahirap lamang po kami, wala kami pangbili ng yung mga ganyan. Meron ba kayo sa bahay po ninyo, sa Poway? May adapalto? Wala po, sir. Okay, kayo ba nakahawak na ng baril sa buong buhay niyo? Hindi po, sir. Nakahawak na ba kayo ng bala sa buong buhay ninyo? Hindi po, sir. Naniniwala ba kayo sa mga anting-anting, mga agimat? Sa kahapahunan nung mga ninuno ko, baka noon. Pero sa ngayon na, sir, hindi na ako maniniwala. Oo, talaga doon sa atin, talagang pinapaniwalaan yan, lalo na mas mga nakakatanda sa atin, Manang. So, pagkatapos yung pinirmahan, anong nangyari? Pagkatapos yung pirmahan yung papel, anong nangyari?
Yun din po sir, hinihingi ko na palayain nila nga ako, pero ang sabi nila, idinidiin nila na ipapaamin. Ayaw kong aminin. Bakit ko aaminin? Hindi ko naman sa akin yan. Sabi nila, galing daw, yung sa bag ko, yung red, yung bala na yon, ayaw ko talagang aminin. Ako, di pagka nung sinabi mo, hindi ko aaminin, anong sinabi ng mga official sa'yo? Magtatahimik sila po doon din. Kasi, nung umalis na po kami doon, sir, dahil sinabi ko kay Ballesteros, kasi connecting flight ako, yung luggage ko, from Lawag City to Hong Kong, di sinabi ko, binigay ko yung boarding pass ko. Sir, paano na yung luggage ko? Sabi ko ganun, huwag kang mag-alala, makukuha mo. Di naghintay po kami doon sa malapit. Doon din po sir, sa malapit ng escalator. Okay, so nung sinabi, di binigay mo yung boarding card mo, sabi nila okay lang, walang problema. Anong nangyari pagkatapos? Hindi po nila ako tinulungan sir, na ipakancel po sana yung Philippine Airline ko na papuntang Hong Kong. Basta pinabayaan ka na? O Kasama ko din pero hindi nila ako tinulungan po sana na i-cancel yung flight ko. Anong ginawa ninyo pagkatapos nyo ibigay? Ang ginawa yung hinintay namin yung luggage ko po. Pagkatapos nag-elevator po kaming tumaas. Yon, nakita ko mga pulis na. May notebook na nag-signature ako doon. Parang logbook kung sa Opo. pagpasok mo doon sa opisina na mga pulis na po mga yun. pulis na ito. Opo, sa Okay, taas anong po. nangyari ngayon doon sa nung nasa opisina ng mga pulis? Anong nangyari sa inyo? Wala na po sir, umupo lang ako pagkatapos humingi ako ng tulong, parang matawagan ko ang mga pamilya ko. May 3 numero po doon, pero noong yung isang pulis na babae, doon niya nakontak yung number yung anak ko po. So yung pulis na babae ang tumawag sa anak ninyo. Opo, kasi telephone na po yun. Tapos binigay sa iyo, nakausap naman ninyo. Opo, ang anak nakausap ko. ninyo. Okay, anong nangyari pagkatapos nun? Noong nakausap ko yung anak ko, kasi nasa Ilocos yung anak ko po sir. Anong pagkatapos, anong pinag-usapan ninyo? Binalitaan mo lang siya, medyo nagka-problema. Opo sir, kinausap ko na siya na hindi na ako nakabalik sa Hong Kong. Na-detain ako dahil may balang nailagay sa hand carry ko po. Pagkatapos, lumuwas na yung anak ko papuntang Maynila, diretso doon sa ano ko. Okay, pagkatapos yung nakausap ang anak ninyo sa telepono, anong nangyari na? May pinuntahan po naman kami na pina-check up nila ako dahil sinabi ko nga noon na ako ay nanenervyos. Baka maatake po ako kako. So dinala ka sa isang clinic? Clinic po. Tapos may doktor na tumingin sa inyo? Mga naka-blue, nakadamit ng blue. Okay, pero doon sa tiga-clinic? Opo, sa taas din doon sa Terminal 2, sir. Okay, sa taas ng Terminal 2, dinala ka sa clinic. Pagkatapos kayong tinignan, sinabi, okay naman kayo. Mataas po mataas talaga. Mataas ang presyon ninyo? Opo. O anong sinabing mataas ang presyon ninyo, anong nangyari? Anong sumunod na nangyari? Bumaba po kami, kasama ko si PO1 Ballesteros, sa baba ng airport na, dinala ko po ako sa pulis. Kasama ko yung mga extra personnel noon. Okay. Anong nangyari doon nung nandun ka na naman sa opisina ng pulis kasama yung mga X-ray persons? Ano na nangyari? In-interview ako yung investigador po, sir. Anong tinatanong sa inyo? Yan, gumawa ng statement. Pagkatapos, yun. Pero anong tinatanong ninyo? May abogado ba kayong kasama nito? Noong araw po, sir. Yung nandun kayo sa pulis. Wala po ho, sir. Dahil yung araw na yun, sir, nung gabi na yun, wala pa ho pa akong abogado dahil walang-wala ako, sir. So, anong oras na kaya ito? Nung galing ka sa clinic, bumalik ka na naman sa opisina ng pulis, anong oras na yun? Mga alas 7 na yata nga noon, so, sir. wala na talaga yung flight mo? Opo. Sige. So, nandun ka ngayon sa opisina ng mga pulis. Anong nangyari doon? Sinasabi, gagawa ka ng statement.
Sila noon po, sir, kung... Sila ang gagawa ng statement. Yung investigador po, sir. Anong sabi niya tungkol sa statement? Gumagawa nga noon yung mga parang biodata ko, profile ko na pangalan ko, kung taga saan ako, ganun. Pinapirma nila sa akin. Binasa ko na rin yun. Okay, yung Okay binasa naman. ko, Yung mga detalye lang. Opo, yung personal data ko po, Okay. sir. Pagkatapos na binigay mo yung data mo, anong nangyari? Yan din na, sir, na-late na nga ako. Hindi mo kasi inamin nga sabi ganun. Kaya, kasi hindi nyo inamin, ano ngayon? Ipapaamin nila na yung bala ay sa akin. Hindi ko talaga inamin po, sir. Nung ayaw mong aminin ulit, anong nangyari? Anong ginawa ng mga opisyal? Wala na, dahil nagtatype na din noon, kagaya din yung ginawa nila sa akin, at saka yung mga extra personnel, gumagawa din noon. Kasi kinabukasan, yan na dumating po yung anak ko. Pero ikaw ba, pinauwi ka na? Pinabayaan kang umuwi pagkatapos nung Noong nandun ako sa kwarto, sir, noong nag-uusap-usap din sila, umalis din ako sa kwarto dahil na akong pinaalis din nila. So, pinabayaan ka nang umalis? Oo, doon pumunta ako sa ibang kwarto po, sir. Pero kasama pa rin yung mga opisyal? Hindi na po, sir, dahil nandun din yung mga ibang mga personnel na sa extra po. So, may nakabantay sa iyo, in other words, may nakabantay sa inyo doon sa... Attorney Farolan, you want to add something? Your Honor, just a clarification Yes. regarding the matter dahil napapansin nga po natin medyo... She's very minsan nervous. I know. Na That's why- nervyoso. Kaklaruhin lang po base dun sa salaysay po niya, dun sa loob ng investigation room. Pagkatapos po niyang imbestigahan yung interview niya, sunod po yung 3 OTS personnel. Isa lang sa gusto naming panote is we just wanted it noted that after the second OTS personnel was interviewed, nung pangatlo na, she was asked to go out of the room. So, hindi siya yung lumabas ng kwarto, pinalabas siya ng kwarto, doon na siya lumipat sa holding room sa kabila. Okay, when she was in the holding room sa kabila, anong nangyari doon sa holding room? Mananglo? Umupo din ako diyan. Oo. Doon ako natulog po, sir. Doon ka natulog nung gabing yun? Opo, sir. So, hindi ka maaring umuwi o umalis? Hindi po, sir. So, bali naka-detain ka na. Opo, sir. Ano nangyari pag-gising mo nung umaga? Hindi po ako nakatulog buong gabi po, sir. Well, hindi naman katakataka yun at kung ano-anong nangyari sa inyo. Pero anong sunod na nangyari? Wala nang kumausap sa inyo nung buong gabi? Dumating yung, hinintay ko lang po na dumating po yung anak ko galing sa Ilocos. Diretso nagbus, diretso na po doon, nagtaksi, mga 6 o'clock po. Ng umaga? Ng umaga po, diretso po doon. Okay, pagdating nung anak ninyo, anong nangyari? Nagtawag na po sa mga kamag-anak namin, like Attorney Farolan, our family friend. Yan po, dumamay din si Attorney, yung araw na din. Okay. Thank you, Manang Gloria Nalpase.